Re-revitalize eh. Nag-flicker naman pala si Brusco para sa game. Tatlong flicker para sa Onyx Philippines. But with that, the stage is set and the heroes are locked and loaded. Match point para sa Onyx Philippines. Steel Beach naghahabol pa ng puntos. Casters, pasok. Siyam na buhay ata ang meron ng Onyx dito sa kapal ng heels at sa kapal ng frontline for TLPH. Mukhang kailangan nilang sumulong at humingi ng tulong sa kanilang cavalry para bumuhay dito sa ating seryeng ito. Hindi ako masusurpresa kung sa Zusin lang sasanib si Brusco with that Angela. Nakita ko na to, sobrang pamilyar ako dito na nangyari for MDL Grand Finals and now I'm seeing it here. Oo, kumbaga, ikaw hindi ka na-surpresa. Kami konti kasi hindi na-escalate sa amin na may ganitong laruan pala, may ganitong draft na pwedeng makuha ang Onyx Philippines. Grabe yung influence kahapon lang pinag-uusapan natin to. Hindi lang multi-regional, multi-tournament influence ang ginagamit ng Onyx. At makikita natin for Onyx Philippines, ito yung gusto kong makita mula kay Brusco. Sanay tayo na lagi siyang setter. Sanay tayo na laging siya yung nangmamama ng kalaban. And I just have to say na parang naninibago yung mata ko na may hawak na Angela si Brusco. Ngayon mo lang maririnig ang shot call sa Onyx na Brusco pahil. Brusco pahil. Brusco, pasanib! Brusco dito sa akin! Pero si King Kong sumubok siyang tumingin, kaso tingin lang. Iba ata ang game plan ngayon ng TLPH, no? I like to call coming in from Sanji na mag-Novaria na lang siya. Having that artillery range and of course the vision as well may limit Onyx Philippines in terms of their potential to just engage. Tandaan natin, wala silang real gap closer dito. Mga bonus movement speed lamang ang meron ng Onyx Philippines at kung matelegraph ito ng Astral Echo ay malaking bagay ito, especially in our first turtle fight na lalabas na nga. Mauuna si King Kong pero mid lane naman ata ang uunahin. Si Brusco na ang Brusco pa rin even on this Angela. Here comes the pokes, here comes the lifts na manggagaling kay Super Prince and Brusco at talagang hindi nila pinapalapit. Even si Sanford, even si Carl TZ ay muntik-muntikan pang mamatay doon sa power of wilderness na binitawan ni Kirk. But then again, for Onyx Philippines, libreng kuha lang ng turtle. And that is a great take mula sa Onyx Philippines and TLPH. Forced to stay inside their own jungle at ni-retry pa ata ni King Kong yung green camp na yon. TL ay mukhang nagsascatter around inside their own jungle. Napakadaming kinukuha dito ng Onyx Philippines. Buo pa yung jungle farm ni King Kong and TLPH. Kahit patingnan natin yung XP ni Carl TZ, oo, level 6 siya, pero magpo-full clear pa yung back siya. So napakaraming resource na available dito for Onyx Philippines and TLPH. Kailangan nila maghintay ng kanilang mga timings. Grabe ang hirap nito, men. Yung Hilda na hindi na nila mapatay-patay and dadagdagan pa ng Onyx mamaya yung problema kasi meron pang Brusco pa heal. O teka lang, nandyan yung combo na gustong gawin. May mga left, may mga tali. Kaso nga lang, umatras din naman ng kupunan ng TLPH. They respect yung damage output ng mid lane. And for TLPH, mukhang nagbabait lang talaga ng time. If I'm being honest, it's very passive. Hindi ako sanay. Kaya rin ako medyo napapatingin talaga sa mapa. Para bang yung agresibong TLPH ay tila may naghahanap ng tamang timing ngayon in the early game. And usually, when we say Team Liquid, we say Liquid Stampede. At hindi pa natin nakikita yun para sa buong serye. Ngayon si Kenra, nasa tabi niya si JP at mapipilitan siyang mag-heavy crossbow para lamang maklear ang wave nito. Safe naman niyang makukuha. Nandiyan na rin si Brusco at magpa-farm lamang ang TLPH. Pero mukhang may nagbabadyang laban sa may bandang ibaba. Nandiyan si Kirk at King Kong para umikot lamang. Macro games muna para sa parehas na kupunan. Still anybody's ball game. Patalon-talon lang ang ating gold lead. Napapatrobak ako. Ganito yung ML ng 2023. Yung 8 minutes walang namamatay. Kasi may utility, merong heal, may support. And ito rin yung dahilan bakit parang dati hindi gana yung super agre na lineup. Kaya nawala din yung mga yung mga assassin junglers. Sanji dito, binatukan ni Kirk! Hindi mo talaga pwedeng iwan na mag-isa sa likuran ng mga members ng Team Liquid. That will happen. Grabe yung ginagawa ni Kirk dito. Hindi niya mabigyan ng pwesto si Carl TZ. Dinamay pa si Sanji. Akala ko yung assignment si Carl TZ lang. Yung pala si Sanji na rin. At nandiyan na nga si Sanford. Nice dark wave on Kirk. Pero mukhang mapapatalon na rin naman with Demonic Force. Nandiyan na rin si JP. Pero grabe na agad yung buhay dito. Napakababa na. At mukhang hindi na sila makakapasok pa. Libreng pag-uong para sa Okay, Onyx Philippines pa rin naman. Muntikan muntik tamaan Mandaming sniper doon sa kabila Pero alam mo yung pakiramdam, medyo nakakaawa honestly.
yung laro dito ni Carl TZ tsaka ni Sanford kasi nakakaramdam ka na ba ng Hilda na tumatakbo na may arrow sa ulo niya? Matatakot Na-experience nyo na ba yun? Yung Hilda pa lang, pre, parang, oy, tulong, yung Hilda papunta sa akin. Tapos si Sanford, pwede naman kita tulungan, pre, kaso may arrow eh. Alam mo, this is very reminiscent of something na ginagawa ng AP Bren in M5 na tinututukan lang pero mukhang magkakalaban dito sa may bandang gitna. Sumubok si King Kong na mag-invade. Low on HP si Oh, JP. not- Na-revitalize na rin at makakapag AOG papalayo. And it's still Team Liquid Philippines. They are playing passively. Ang ganda ng ginagawa dito ng Onyx Philippines Midnight. Kitang-kita na yung aggression na meron yung TLPH na lilimitahan nila with their own aggression. Yeah, kasi ang daya ng frontline ng Onyx Philippines, meron ka ng damage reduction, percentage-based pa. Tapos kapag tinignan mo yung damage archetype ng TLPH, yung tatlong problema nila is physical spells, yung mga gamit. So for Onyx Philippines, lalo kay King Kong, isang item lang yung kailangan niya, ni-rush yung Assault Kiras. So ang laking damage yung nawawala dito sa side ng TLPH. At for Kirk, para bang hindi na nga niya kailangan ng item at this point eh. Hindi ko rin alam kung may Fury Hammer ba siya sa early game para lang magdagdag ng damage. Pero si King Kong papasok doon sa Kyrie Bush at mukhang makikita na nga niya dito si Sanford at hindi na ito. What? Solo kill! What? What? We had an off-cam kill at babagsak si Oheb sa kamay ni Kelra. Pero tumutuloy pa rin namang ibang members ng Onyx Fam. Kirk on the backside just zoning away the members of Team Liquid. Tapos yung iba, trabaho lang. Tori ang punteriya pero si Sanford ay may counter engage. Sinusubukan niyang patayin yung Hilda na may Angela kasama. Makakatakas nga ba dito si Kirk? Nandiyan pa rin naman ang Angela pero mukhang ang Sunny Bay nag-expire na and that's successful escape mula sa Onyx Philippines as the last turtle of the game spawns. Nandiyan naman ang TLPH pero iniilawan na ni Super Friends. Agarang maaangat si JP but Carl TZ is in the vicinity. Si Kirk ngayon ay nandiyan na pero si Oheb ay nahuli na naman. Siya pa rin pala yung target kaya libre yung pagong para sa Team Liquid PH. Pero Oh, here niletri. comes the rundown. Susuko ng Onyx Fam. Kaya naman tutumba na rin si Carl. Oh my Making 3 goodness. falling down to the side of Team Liquid Philippines. Hindi ko inaakalang aabutan ko ang araw ng Onyx Philippines. Hindi naka-assassin, hindi naka-hybrid lineup. Full utility, shutting down Oheb, shutting down Cartezy. Binigay na yung pagong kasi ang importante sa kanila, kaya nila yung mga heroes. Kayang-kaya talaga ni nakita na natin for the last 7 minutes na kahit sino ay sasagasaan ng Onyx Philippines. And for Oheb, nahihirapan na ata siya sa larong ito with that Sky Piercer is I think the last attempt to get back in this game. Pero Kirk, Nandyan yung hard card pero enough pa rin naman ang damage ng Team Liquid para patumbahin. Brusco. Si Kirk, Brusco is left alone at hinahabol ng tatlong members ng Cavalry. No way. Si Oheb ay No galit. way. No way! Papapapang! Kaso enough pa rin yung heals at hindi siya mamamatay. at dito natin mapapatunayan na ang panlaban sa bala ay pag-ibig. Oh my God! Hindi ko, alam mo, masasabi ko na, ngayong playoffs, nakita ko na lahat. Nakita na natin ang lahat. Nakita ko na ang malambing na version ni Brusco. Paano yung malambing na version ni Brusco? Ito, heal. Halika dito, King Kong. Halika dito, Kelra. At hindi ko ina-expect, parang wala talaga sa bucket list kong makita Wala rin. ang healer Pre. na Brusco. Pero gumagana. Ang pangalan niya, The Bruiser. Malay ko bang may The Healer? Pwede rin pala siyang maging healer, di ba? Hindi na Brusco. Brusco. Ganun nakalambing, pare. And jokes aside, men, this is an MSC game. Kung manalo dito ang Onyx Philippines, they are qualifying to the Grand Finals of MPL Philippines Season 15 at makakapag-qualify din para sa MSC at EWGC 25. And for TLPH, they have the same chance. May chance pa rin naman. Pero tignan mo Kelra! naman, yung ginagawa ni Kirk, Oheb is still alive. Pero nag-iinit na si Kelra. Nararamdaman niya, naaamoy na niya si Kaya Oheb! may AOG doon para counter-engage. Nandiyan din yung hard card para kay Hindi Kelra. kaya. Tutulungan Oh, talaga. sabi- Pero pinasprint, pinaugi sa kill. Hindi pa rin enough yung damage at nabuhay na maguli itong si Kelra. Sila naman ngayon ang hahabol. Pero teka lang, may mga bala na magmumula kay Owe para tamaan ang mga tropa ng Onyx Philippines. Pero yung Lord ay kay King Kong mapupunta. Trade na lang down for TLPH and Kirk is down. Ginamit lahat mula rin sa Onyx pero buhay pa rin si Kelra. Yung movement speed, yung heals ay sapat para mapatagal nila yung laban against TLPH. And habang nangyayari yun, tamang objective lang si King Kong.
Early game domination all the way to a great mid-game power spike. 2 objectives in 1. Yes, nawalan ang Onyx Philippines ng isang hero doon sa taas. Pero the fact that they got a lot of turrets, a lot of map control, at pwede pa nilang maagawan ang jungler ng TLPH. Nahihirapan na talaga ang cavalry na makahanap ng kanilang tsansa. Nandiyan pa naman ang poke damage. They still have the wave clear. Pero for TLPH, pwedeng pumasok si Kenra with the Heart Guard. Pwede nilang i-G ito. Pero nandiyan pa rin naman yung mga poke na nanggagaling kay Sanji. Mabilis na burst down yung Lord na yon at makakadepensa ang Team Liquid Philippines pero pwede pang magkaroon ng round number 2. Bumabakat naman na yung damage dito ng TLPH. Ang problema lang talaga nila dito is yung target selection. Kasi ang daming humaharap mula dito sa Onyx Philippines. And si Kelra medyo mahirap na rin habulin considering na meron na siyang GTS na napakabilis siyang tumakbo kapag ginagamit niya yung kanyang heavy crossbow and abot na abot din niya yung backline. So kailangan mag-ingat din dito ng TLPH kasi hindi pwedeng mag-tunnel vision lang sila. Napatayin nila si Kelra kasi baka mamaya sa sobrang tunnel vision nila, hindi nila mapansin yung mga frontliners and abantian sila ng buong membro ng Onyx. At ang masama kasi dito sa frontliners ng Onyx Philippines, Midnight, ay masakit din sila eh. Hindi pwedeng i-ignore yung si Kirk on this Hilda na naka-Fury Hammer as we suspected. Yan yung sinasabi nilang hidden Hilda tech na maglalagay ka lang ng Fury Hammer tapos full tank build na. At hindi mo pwedeng i-ignore yung ganitong klaseng damage kahit isang item lang yan. Gusto ko yung build nung back siya, no counter, naka-antique kiras, tapos bubili siya nung Twilight Armor para yung burst damage ni Sanji ay nababawasan and then Oracle para if ever man i-heal siya nung Angela, napakataas ng heals na makukuha niya. Si King Kong yung literal pwede niyang saluhin ang mundo para kay Kelra. At dito talaga natin makikita na for Onyx Philippines, praktisado itong composition na to. Yes, this is inspired from the MDL squad ng Onyx. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala silang mastery sa ganitong klaseng komposisyon. Kalmado pa ang Land of Dawn, 30 segundos bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. And for Onyx Philippines, this is a historic game. This is a crucial game to win. If they want the Grand Finals, if they want the Aray! TLPH, Teka lang. they want to extend this. Mapapa-flicker palayo. Wala na flicker si Sanford! Pwersa ngayon ang Onyx Pam na kumuha ng kills. JP on that mid lane, on the top lane rather, at naipit na siya pero with a revitalized eye, mabubuhay lang din. Sumusubok ang Onyx Pam na pumasok pero aatras din. Agaw jungle muna at tatas Lord dito Midnight. Yeah, libre na ata yung Lord dito. Wala ring retry si Cartesi for 10 seconds. Ganun din naman kay King Kong. Medyo pwedeng patagalin to ng TLPH kaso ang problema nila yung turn. Yung kapag nag-turn ng Onyx, kayang-kaya sila habulin. Again, movement speed is a toolkit here for Onyx Philippines. Even if may slow na mula dito kay Sanji, yung gulong, yung heavy crossbow with the GDS or Great Dragon Spear, sapat yan para i-close yung distance laban sa TLPH. And for TLPH, Miracle Steal ang kanilang hinahanap. May vision mula sa Astral Echo, may Quad Shadow mula kay Carl Casey. yung zone. Pero nagamit na niya ito. At grabe na nga rin yung zone. Nasa harapan si JP. May rumaragas ang Hilda sa harap Kirk. ni Daddy JP. And si JP ngayon ay low on Kelra! HP pero si Kelra on the back. Sinaniban pa ng Angela with hard guard. Pero yung mga crossbows para tamaan ang mga nasa likod. Si Sanford ang mabubura. Carl Tizzy na paggamit na ng shadows niya and yung zone. And yung third na sinasabi mo, Midnight. Hinabol nila si JP. Ang na-disaster si Sanford. Kasi nakalabas siya, may AOG. Ginamit din yung Revitalize pero TLPH hindi makahanap ng angulo to find a pick-off kasi kompleto yung heals, kumpleto yung tankiness, kumpleto yung frontline, and overwhelming din yung damage output ni Kelra na pa-flicker out nga si Oheb. Isang combo lang nung Iritel. At kakaiba rin yung naging pwesto ni Kelra doon eh. I think this is something na unique kay Kelra. Siya yung isa sa mga marksman na talagang pumapasok sa likod. Yung heavy crossbow niya was to flank the entirety of Team Liquid Philippines and usually nire-reserve ng mga Iritel players natin yung heavy crossbow to reposition at hindi mag-engage. Pero si Carl Tizzy binigla na lang na parang ganoon! Ito na naman si Kirk! Hindi na naman makapaglaro si Carl Tizzy ng maayos. Napilitan pa si JP na mag-AOG palayo. And yun na yung problema. And this is scary. Nandito na yung wind of nature ni Kelra. Kahit makapasok si Carl Tizzy o kanyang kabibi cakes na si Oheb, merong rason si Kelra na magtapang. Si Sanji na lang, honestly, ata yung papatay dito kay Kelra. And how could he? Once na sumanib na yung Angela, Nandito. O, teka lang ha. Sumusubok ha.
Sumusubok ang Onyx Philippines muli na pumasok. Nandito na yung entrance Aray! na kay King Kong and the rest of the gang, and Sanford ang tutumba. One man down. Oh my May God. ito dahil si JP ay delikado na. Si Curtis nasaktan doon sa mga crossbow na yon, pero dahil walang minions, out ang takbo ng Two Onyx. lanes. Great defense so far para sa TLPH. Buhay pa naman para sa setting ito. Nahuli ng stun si Cortese pero makakabalik doon sa Quad Shadow at rumorolyo pa rin dito si King Kong. Reset na Kailangan! Ang sakit ng mga crossbow plus the wind of nature para di siya masaktan sa mga parin ng gumula kay Owe na AOG. Naggamit na naman papalayo. May heart guard pa for security. Out muli ang Onyx. 5 segundo para kay Sanford. Magiging 4v5 naman yung laban na ito. Pero naaamoy na ata ang Onyx Philippines ng Grand Final sila. Mula play-ins papunta dito. Ito na ba? Sa Addis muna sila, hindi muna diretso. Nandito ang Friends, friends, resilience mula sa Cavalry, pero fake back lang pala. Dahil tutuloy-tuloy pa rin ang Minions! lipad at arangkada ng Minions! Onyx. Bam! May minions sa taas. Pero yung ibaba na lang daw muna. Ito na yung greater wave. Ito na yung That's it. finals. It's the Super Bam! Wait! It's the Super Bam, pero it's the Cavalry! Nasusubok pa rin dumepensa, pero no sir, hindi pa rin tutuloy. Shadow kill! Ito pa rin yung depensa ng Cavalry, ang puso, kaso may mga minion waves na muli at the boss! At ang kauna-unahang grand finalist, ang kauna-unahang MSC representative ng Pinas, it's Onyx Philippines!